Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maaaring lumakas ang tao ng sapat upang pabulong lamang nakausapin ang mga rehas na bakal na pumipigil sa kanila at makita itong yumuyuko palayo. Parang isang kakaibang mahika. Iyan ang nagagawa ng pag-ibig, kayang ayusin ang kaluluwa, ayusin ang isipan at pagalingin tayong lahat. Nais kong matutunan ang ganitong paraan, ngunit mahirap iyon kung matagal kang nagkulang. Ang pag-ibig ng aking mga magulang ang matagal ko nang hinahangad mula pa noong bata ako. Ngunit ito'y tila isang imposibleng bagay para sa akin. Nagising ako kanina at walang direksyong nakaupo sa kama. Ang bagong silid na kinaroroonan ko ay nagbalik sa aking alaala ng lahat ng nangyari kahapon. Kung paano ako napadpad dito, kung paano ko nakita si Xavier at iba pa. Ngunit kung tunay ngang narito si Xavier kahapon, nasaan na siya ngayon? Napabalikwas ako nang biglang bumukas ang pinto. At bumungad ang taong nagbibigay kahulugan sa buhay ko, si Xavier. Pumasok siya na may dalang tray at may napakagandang ngiti. Ah, mabuti at gising ka na. Gumawa ako ng almusal para sa iyo, sabi niya habang inilalapag ang tray sa tabi ko. Napakaayos at kalmado niya. Parang walang nangyaring kakaiba kahapon. Magandang umaga, wika niya habang hinahalikan ang aking noo at inaayos ang mga hibla ng buhok ko sa likod ng aking tainga. Wala ka bang tanong? Tanong ko. Tungkol saan? Tungkol sa nangyari kahapon. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Meron. Pero pag-uusapan natin iyon kapag handa ka na. Sa ngayon, wag muna. Tikman mo ang mga sandwich. Ginawa ko yan ayon sa gusto mo. Sige, mag-aayos lang ako, sabi ko at pumasok sa banyo. Bumuhos muli sa aking puso ang mga alaala at damdamin kahapon. Hindi ko napigilan ang hikbi, kaya agad kong binuksan ang shower upang matakpan ang tunog. Tulad ng dati, ang malamig na tubig ay unti-unting nagpakalma sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ako na nakabalot sa roba. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng matinding tingin ni Xavier. Babalik ako sandali, mabilis niyang sabi at lumabas ng silid. Tumingin ako sa salamin. Namamaga ang aking mukha dahil sa pag-iyak. Gusot ang buhok ko at tila napakapangit ko sa aking paningin. Nahiya ako. Marahil iniisip din niyang hindi ako kaaya-aya. Tulad ng iniisip ng aking mga magulang. Nais ko pang umiyak ngunit ubos na ang aking lakas. Nanghihina ako. Kaya't sinuot ko na lamang ang unang damit na nakita ko. Maya, nakapagbihis ka na ba? Tanong ni Xavier mula sa labas. Oo, sagot ko. Pumasok siya. Akala ko umalis ka na, sabi ko habang nakatingin pa rin sa salamin. Saan ako pupunta kung iiwan kita rito, sagot niya. Hinarap niya ako at marahang hinawakan ang aking mga braso. Nagbago ang kanyang mga mata. Naging mas malambot, mas puno ng pag-aaruga. Maya, may tinanong ako, sabi niya. Ano sa tatanong mo? Sagot ko, nakayuko. Hinawakan niya ang kamay ko at pinaupo ako sa kama. Alam kong ikaw lamang ang tunay na makakaunawa sa nararamdaman mo. Ngunit huwag mong dagdagan ang sakit mo. Huwag mong saktan ang sarili mo. Mas masasaktan ka at mas masasaktan ako dahil hindi kita napapasaya. Tanggap kong mahirap ito. Pero maaari kang humingi ng tulong. Hindi mo kailangang magpanggap. Gusto kong maging tunay kang masaya. Totoo, may mga taong pinipiling maging malamig upang takasan ang sakit. Ngunit hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Nandito ang pamilya natin. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Subukan mong maging masaya. Kahit para sa akin. Ang kanyang mga salita ay puno ng sakit at pagmamakaawa. Napagtanto kong maaari akong tuluyang malunod kung hindi ako mag-ingat. Umiti ako at yumakap sa kanya. Sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang pagmamahal, proteksyon at init. Lahat ng matagal ko nang hinahanap. Matapos ang aming emosyonal na sandali, nag-almusal kami.
Nagpasya siyang huwag muna pumasok sa trabaho at samahan ako buong araw. Napakasaya ko. Tila natagpuan ko ang aking kabiyak. Paano ang kasal natin? Tanong ko. Nasa iyo ang desisyon, sagot niya. Xavier, hindi ka ba may nais para rito? Paumanhin kung ganoon ang dating. Hindi ko kasi kailanman naisip kung paano ang magiging kasal ko. Bata pa lang ako, parang malayo na ako sa konsepto ng pag-ibig. Pero nagbago iyon nang dumating ka. At ipinagmamalaki kong nagbago ako dahil sa iyo. Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng pinapangarap mo. Kaya sabihin mo kung ano ang gusto mo. Sasamahan kita sa bawat hakbang. Sa sandaling iyon, tila naangkla ang aking kaluluwa sa realidad. Siya ang aking kanlungan. Napagdesisyonan naming magpakasal makalipas ang 4 na araw. Isang simpleng seremonya kasama ang malalapit na tao. Bandang 6:00 ng gabi, pauwi na kami sa mansyon. Xavier, tawag ko. May sasabihin ako. Maaari mo bang ihinto ang sasakyan? Huminto siya sa isang tahimik na lugar. Magtanong ka, sabi ko. Maya, maaari naman natin itong pag-usapan sa ibang pagkakataon. Hindi, mas mabuting ngayon. Matagal siyang tahimik bago nagsalita. May nanakit ba sa iyo noon? Huminga ako ng malalim. May naging kasintahan ako, pero hindi dahil sa pag-ibig. Natakot lang akong mawalan ng kaibigan. Hindi ako komportable sa anumang pisikal na lapit. Isang araw, lasing siya at pinilit niya ako. Ininsulto niya ako at sinubukang gawin ang hindi ko nais. Mabuti na lamang at nakatakas ako. Ngunit ang pinakamasakit ay nang isumbong ko ito sa aking mga magulang. Ako pa ang sinisi nila. Pinarusahan nila ako sa halip na tulungan. Napaluha ako. Yumakap siya sa akin. Gusto mo bang may gawin ako? Tanong niya. Hindi, ayoko nang balikan iyon. Gusto ko na lamang maging ako. Tumango siya. Gusto mong maging manunulat, hindi ba? Napangiti ako. Oo, mahilig ako sa panitikan. Ngunit pinilit akong mag-aral ng software engineering. May naisulat ka na ba? Meron. At iyong mga salitang ginamit ko noong inamin ko ang nararamdaman ko sa iyo. Akin iyon. Napakahusay mo, sabi niya habang niyayakap ako. Hindi pa ako ang iyong asawa, biro ko. Asawa na kita. Hinihintay na lamang ang formalidad, sagot niya. Masaya ako, Xavier. Sana manatili ito. Nangangako ako. Lalo pang gaganda ito, tugon niya. At alam kong ang kanyang pangako ay magiging katotohanan. Ang mga palatandaan mula sa sansinukob ay dumarating na parang isang hele. Sa pamamagitan ng buhay na ito, inaakay nila ang tao. Mula sa kasalukuyan tungo sa susunod na araw. Nang ligtas. Ngunit may mga sandaling dumarating ang mga ito na parang isang rumaragasang baha. Binubuhay ang mahahalagang alaala ng nakaraan at pinagtatahi ang mga ito bilang babala ng pagbabago. Nang isa na namang biyaya, isa na namang pagsubok, isa na namang tungkulin. At umaasa silang may kaakibat ding masasayang sandali. Ngayon ay magiging isang pagbuhos. Isang ganap na pagbuhos ng pag-ibig. Walang sinuman ang makapagsasabi kung ano ang darating, tanging alam lamang na ito ay hudyat ng malaking hamon at malaking ligaya. At sa makatuwid, malaking pagkakataon. Hindi pa naisusulat ang kahihinatnan. Ngunit para sa sandaling ito, ito ang araw. Ang araw kung kailan ang dalawang kaluluwang ganap na nagkakatugma ay pagbubuklurin sa isang banal na ugnayan habang buhay. Oo, araw ng kanilang kasal. Hindi nila namalayan kung paano lumipas ang 4 na araw. Tila isang iglap lamang. Bagaman ang mga tagapag-ayos ng kasal ang dapat sana ibahala sa lahat, pinili ni Maya ang bawat detalye ng kanyang kasal, kasama si Xavier. Si Xavier naman ay iniluwag ang kanyang schedule upang samahan si Maya sa bawat kailangan. Napaka-perpekto ng lahat, kaya't paminsan-minsan ay kinukurot ni Maya ang sarili upang matiyak kung totoo nga ang lahat. Nagising si Xavier sa bukang liwayway. Bukod sa huni ng mga ibon, payapa ang umaga. Ang tiktak ng orasan sa pader ay nagpapaalala na maaga pa siya. Gayunpaman, agad siyang naligo ng malamig na tubig. Pagbalik sa kanyang silid, nagbihis siya ng napakaayos.
Mabilis niyang kinain ang masarap na almusal na inihain ng kanilang katulong at naghanda ng umalis. Sumakay siya sa kanyang mahabang sasakyan at pinaandar ito ng driver. Agad silang tumungo sa simbahan. Samantala, si Maya, na nananatili sa bahay ni Dan para sa paghahanda, ay nagsuot ng napakagandang damit pangkasal. Puti, may makikinang na butones, at lalong nagbigay sa kanya ng kagandahang tila isang usa. Sina Dan, Liam, at Daisy ang umalalay sa kanya, patungo sa lugar kung saan niya makikita ang kanyang magiging asawa. Si Xavier, ang kanyang kabalyero. Si Xavier naman, kasama ang kanyang abay na si Lucas, ay naghihintay na. Bagaman halatang hindi mapakali. Sa kabilang silid, narinig ko ang pari na nagsabing tumayo ang lahat. Aking sandali na. Lahat ng mata ay mapupunta sa akin. Nagsimula ang tugtugin. Pinawisan ang aking mga palad. Ngunit agad itong hinawakan ni Liam, ang aking kapatid. Tara na, Maya, sabi niya habang hinahalikan ang aking noo. Kumikislap ang kanyang mga mata, ngunit agad niya itong pinahid. Masayang araw ito, Liam, paalala ko. Alam ko. Napakasarap makita kang ganito kasaya. Sana ang lahat ng sakit mo ay mapunta na lamang sa akin, wika niya. Niyakap ko siya. Ako ang pinakamaswerte. Inihatid niya ako sa altar. Habang naglalakad, tila humaba ang daanan. Siya ang aking lakas. Kung wala siya, baka ako'y mawalan ng ulira. At doon ko siya nakita. Si Xavier. Ang aking magiging asawa. Matikas siyang nakatayo, nakatingin sa akin. At tila may luha sa kanyang mga mata. Iniabot ni Liam ang aking kamay kay Xavier. At tinanggap niya iyon. Mahal naming mga saksi, nagtipon tayo upang pag-isahin ang 2 taong ito sa banal na kasal, wika ng pari. Binanggit niya ang ilang talata, ngunit hindi ko na iyon lubos na narinig. Abala ako sa pagdama ng sandaling matagal kong hinintay. Sumunod ang panunumpa. Ako, si Xavier Garcia, ay tinatanggap ka, Maya Santos, bilang aking asawa. Sumunod ako. Ako, si Maya Santos, ay tinatanggap ka, Xavier Garcia, bilang aking asawa. Kapwa kami mailuha sa aming mga mata. Dumating ang tagapagdala ng singsing. Isinuot ko ang sa kanya at siya rin sa akin. Ipinahahayag ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak, sabi ng pari. Kanina ko pa ito hinihintay, bulong ni Xavier. Hinagkan niya ako. Banayad, ngunit puno ng damdamin. Nang magtagpo ang aming mga labi, halos mawalan ako ng lakas, ngunit hinawakan niya ako ng mahigpit. Nagpalakpakan ang lahat. Pagkatapos, nagtungo kami sa pagtitipon. Ang handaan ay ginanap sa hardin, sa ilalim ng kulay kahel na langit ng dapit hapon. Ang pag-ibig ay tila bagong anyo ng enerhiya. Damang-dama sa paligid. Sa gitna ng mga bulaklak, tila kaming lahat ay muling isinilang. Masigla ang kasiyahan. Lahat ay sumayaw. Kami rin. Pagkatapos ng lahat, umuwi kami. Tahimik man, may ngiti ng kasiyahan sa aming mga labi. Naalala ko ang aking mga magulang. Inanyayahan sila ni Xavier, ngunit pinili nilang hindi dumalo. Naputol ang aking pag-iisip nang huminto ang sasakyan. Pumasok kami sa mansyon. At dinala niya ako sa silid-aralan. Xavier, bakit dito? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pinaupo niya ako at inabot ang isang dokumento. Maya, magtiwala ka sa akin. Sundin mo ako ng walang tanong. Katiwalaan kita ng buo, sagot ko. Itinuro niya ang lagda. Lumagda ako. Dinala niya ako sa aming silid. Magpalit ka ng komportableng damit at bumaba ka, sabi niya. Nagbihis ako at bumaba. Sumakay kami sa kanyang sasakyan at tinakpan niya ang aking mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis niya ito. Nabigla ako. Ano ito? Ang kumpanya mo, Maya. Hindi ako makapaniwala. Hindi ito biro. Ikaw ang may-ari at punong tagapamahala. Hindi ako makapagsalita. Ipinakita niya ang loob. Napakaganda at makabago. Pagpasok sa opisina, nakita ko ang nakasulat. Ginang Maya Santos. Punong tagapamahala. Xavier. Napahinto ako. Hindi ko ito matatanggap, sabi ko.
Ngunit ipinaliwanag niya na naniniwala siya sa aking kakayahan. Kasama mo ako, wika niya. Sa huli, pumayag ako. Niyakap ko siya. Magkasama, kaya natin ang lahat, sabi niya. Umuwi kami. Pagkatapos maligo, nakita ko siyang may kausap sa telepono. Kinakabahan at nasasabik ako. Ito ang aming unang gabi bilang mag-asawa. Ngunit higit sa lahat, dama ko ang paggalang at pag-iingat niya sa akin. At ngayon, handa na kami sa susunod na yugto ng aming pagsasama. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Maya at Xavier ang unang pagsubok sa kanilang pagsasama, lalo na sa bagong responsibilidad ni Maya bilang pinuno ng kanyang sariling kumpanya. Kasabay nito, unti-unting babalik ang mga anino ng nakaraan na maaaring sumubok sa kanilang tiwala, katatagan at pagmamahalan. Kaya abangan natin,